Breaking news, ayon mismo sa Israel Defense Forces na ibinalita ng CNN na merong 30 rockets na nagmula sa Lebanon papuntang Israel. Ayon sa IDF, ang 30 rockets na ito ay tinutungo ang northern part of Israel at naganap ang naturang pag-atake alas 2 ng madaling araw, oras ng Israel. Umalingaw-ngaw ang mga tunog ng sirena sa City of Nahariya, pero ang tanong, ano ang nangyari sa 30 rockets na pinalipad mula sa Lebanon papuntang Israel? Kinumpirma ng IDF na walang injuries na nangyari sapagkat ang 30 rockets na nagmula sa Lebanon ay kapwa nalaglag sa mga open areas ng Israel. Ayon sa IDF, nitong linggo ay nagbigay raw sila ng instruction sa publiko na ang kanilang sitwasyon ay wala raw pagbabago. Ibig sabihin, nasa high alert pa rin ang kanilang bansa. Ito ay dahil sa mga banta ng mga militanting grupo na kumakampi kay Ismail Haniyeh, gaya ng Hezbollah, Houthis at iba pang resistant groups sa Iraq at Syria. Lalo na ang Iran ay nangako na kanilang ipaghihiganti ang nangyari kay Ismail Haniyeh sapagkat ayon sa Iran at Hamas, kumpirmado sila na ang pumatay kay Ismail Haniyeh ay Israel, bagay na hindi naman inamin ng Israel. Kaya mula ng araw na mapaslang si Ismail Haniyeh, ang Israel ay naka-red alert at laging minomonitor ang mga galaw ng kalaban at ang mga development in the Middle East. Ayon sa Israel, mas pinagtuunan nila ng pansin ang Iran at ang Hezbollah sapagat ayon sa Israel ay kontrolado na nila ang Hamas sa Gaza. Kaya binabantayan nila ng mabuti kung anuman ang galaw ng Hezbollah at Iran. Ang mga airspace defender naman ng Israel ay nakakalat na sa buong Israel, maging sa karagatan nito at sa lupain. Dahil napakalaki ng possibility na maaaring ngayon, bukas o sa susunod na araw ay magsasagawa ng pag-atake ang Iran. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu ay hinihintay na niya ang atake ng Iran. Hanggang ngayon ay wala pang isinasagawang pag-atake ang bansang ito. Ayon kay Benjamin Netanyahu, we are waiting for your attack. Ayon kay Daniel Hagari, hindi pa nagbabago ang kanilang posisyon sa pagbabantay sa posibleng pag-atake. At kung kinakailangang baguhin ang kanilang posisyon, ay kanila raw itong gagawin at agad na mag-i-instruct sa publiko upang maiwasan ang casualties. Ayon naman sa ibang mga Israelita o kahit na mga Pilipino na nasa Israel, ayon sa kanila, sanay na raw sila na halos araw-araw ay may dumadaan sa kanilang lugar ng mga missiles at rockets at tiwala raw sila sa kapabilidad ng Israel para sa kanilang air defense system. Malaki pa rin daw ang kanilang tiwala sa kanilang Iron Dome air defense system. Meron din namang mga Israelita na nagsasabi, God is on our side. Ibinalita ng CNN political and foreign policy analyst na si Barak Ravid. Ayon sa CNN, meron silang dalawang sources at mismong Israeli intelligence na ang Iranian forces ay maaaring umatake ilang araw mula ngayon. Take note mga kaibigan na ang nagsabi nito ay mismong Israeli intelligence at sinabi nila ito sa CNN. At ito pa mga kaibigan, ayon mismo sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, na nagkausap sila ng US Defense Secretary na si Lloyd Austin nitong linggo lamang at sinabi niya sa USA na ang Iranian military ay napakalaki ng ginagawang paghahanda upang umatake sa Israel. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng CNN. Dagdag pa ni Yoav Gallant sa pamamagitan ng kanilang Israeli intelligence, dagdag pa ni Yoav Gallant na ang information na kanilang nakalap sa pamamagitan ng Israeli intelligence, ang paghahanda ng Iran ay hindi hamak na mas malaki pa sa ginawa nitong pag-atake sa Israel noong April 13, 2024. Yun bang 350 rockets at missile na pinaulan ng Iran papuntang Israel, kaya lang napabagsak ito ng Jordan, United States of America, UK at Saudi Arabia at hindi nakapagtala ng damage sa Israel.
Ayon kay Yoav Gallant, mas malaki raw ang inihahanda ng Iran ngayon. Pero ganun pa man, ayon kay Yoav Gallant na ang Israel ay nakahanda raw sa kung anumang uring pag-atake ang gagawin ng Iran sa kanila. Kung ano raw ang gusto ng Iran, yan ang kanilang ibibigay. Pero ayon sa ibang mga analyst na ang Iran ay nag-aalangan din na umatake sa Israel at ang kanilang pinagbasihan dito ay ang presensya ng USA at UK sa Middle East. Bakit? Dahil nitong nagdaang araw, sa kakaanunsyo ng Iran na kanilang aatakehin ng Israel, ang USA ay agad na nagpadala ng kanilang Navy warships at fighter jets. Ang masakla pa riyan, hindi lang USA, kundi maging United Kingdom ay nagpadala na rin ng kanilang mga warships at jet fighters. Kaya ayon sa mga analyst, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa umaatake ang Iran sa Israel. Dahil kung noong April ay pinabagsak ng US, UK at iba pang bansa ang mga rockets at missile ng Iran at sa mga araw na yaon ay wala pang mga karagdagang mga equipment para sa paglaban sa Iran. Lalo na ngayon na nagpadala na ang UK at USA ng mga forces. Marahil ay iniisip din ng Iran, marami ding mga Arab countries ang tutulong sa Israel bagamat hindi direktang umatake ang mga Arab countries sa Iran. Pero malaki ang possibility na pababagsakin ng ibang mga Arab countries ang missiles at rockets ng Iran. Katulad na lang noong nakaraang buwan na tinulungan ng Jordan ang USA na pabagsakin ang missiles at rockets ng Iran. At ito pa, marahil ay mabigla ka sa ginawa ng Jordan nitong nakaraang araw matapos ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh. Ilang araw na laging isinasagawa ng Iran ang kanilang pagbabanta sa Israel. Mismong foreign minister ng Jordan nagtungo sa Tehran upang himukin ang gobyerno ng Iran na huwag nang gawin ang kanilang pag-atake sa Israel. Yun nga lang, ayon sa balita, bigo ang Jordan na kausapin ang Iran dito. Pero kung ating pagtutuunan ng pansin, can you imagine a Muslim country gaya ng Jordan hinihimok ang isang bansang Muslim din na huwag nang atakihin ang Israel? Maliban pa riyan, nariyan din ang Saudi Arabia, Bahrain at UAE kasama na ang Qatar at Ehipto ay nakikipagtulungan sa USA upang mapahinto na ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang punto rito, ang mga Arab countries na ito, sila ang gumagawa ng initiative upang makapagkausap ang Israel at Hamas upang huminto na ang gyera sa kanilang rehiyon. Lumalabas lang na maraming mga Muslim countries na ayaw nila ng gyera sa kanilang lugar. Ayon sa mga analyst na ang mga Arab countries na ito ay mas pinagbibigyan nila ng prioridad ang paglago ng kanilang ekonomiya kesa sa gyera. Dahil sa gyera ay mawawala ng kabuluhan ang kanilang pinaghirapan upang mapaunlad ang kanilang bansa. Dagdag pa ng ibang mga eksperto, meron na raw sanang pagkakataon ang Iran na makaahon mula sa mga sanctions ng ibang mga bansa dahil ang bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, nais nitong makipagkaibigan sa mga Western countries gaya ng United States of America. Ang kanyang dahilan ay maiahon ang Iran sa pagkalukmok nito sa kahirapan, bunga ng mga sanctions ng ibang mga Western countries sa kanilang bansa. Marahil si Masoud Pezeshkian ay nai-influensyahan o nakakakuha ng ideya mula sa ibang mga Arab countries kung pag-uusapan ay negosyo. Katunayan, si Masoud Pezeshkian na presidente ng Iran ay isa sa mga pumipigil kay Ayatollah Khamenei sa pag-atake sa Israel. Kung baga, ayaw din niya ng pakikipaggera. Lalo na si Masoud Pezeshkian ay nanalo sa presidential election ng Iran gamit ang kanyang platform bilang reformist. Ipinanalo siya ng taong bayan ng Iran, signifying na gusto rin ng reforma ng mga Iranian.